Aralin Panlipunan 5, Quarter 3, Week 8. Pagpupunyagi, kinahinatnan at implikasyon ng pagtatanggol at pagpapanatili ng kalayaan mula sa mga Espanyol. Revise K-12 curriculum with me, Teacher KME. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa pagpupunyagi, kinahinatnan at implikasyon ng pagtatanggol at pagpapanatili ng kalayaan mula sa mga Espanyol. Narito ang mga layunin. Basahin mo ang mga ito. Unang araw. Maikling balik-aral. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Gawain bilang 2. Magsalaysay para sa kasaysayan. Hashtag, isipin at ibahagi. Gamit ang graphic organizer na makikita sa ibaba, magbahagi ng nalalaman tungkol sa salik na ito. Sagutin natin. Tangkang pananakop sa Cordillera. Hindi naging madali sa mga Espanyol ang sakupin ang mga Ifugao, Kankanay, Bontoc at Ibalon dahil sa matatag na depensa ng mga taga-bundok. Para naman sa tangkang pananakop sa bahagi ng Mindanao. Matinding paglaban mula sa mga sultanato ng Sulu at Maguindanao ang hinarap ng mga Espanyol. Gawain bilang 3. Iguhit mo, sagot mo. Iguhit ang masayang mukha kung ang sagot ay tama. Malungkot naman na mukha kung ito ay mali. Una, ang mga tribo ng Cordillera ay madaling nasakop ng mga Kastila. Masaya o malungkot na mukha. Ito ay malungkot na mukha. Pangalawa, ang layunin ng mga Kastila sa pananakop sa Cordillera ay upang makontrol ang mga mina ng ginto. Ano ang tamang sagot? Ito ay masayang mukha. Pangatlo, si Juan de Salcedo ang pinuno ng mga Kastila sa kanilang tangkang pananakop sa Cordillera. Ano ang tamang sagot? Ito ay masayang mukha. Pang-apat, ang mga katutubong Cordillera ay gumamit ng mga kuta at depensa upang ipagtanggol ang kanilang mga teritoryo. Ano ang tamang sagot? Ito ay masayang mukha. Panglima,
Ang pagkakabigo ng mga Kastila sa pananakop sa Cordillera ay dahil sa matinding pakikipaglaban ng mga katutubo at ang mahirap na teritoryo ng rehiyon. Ano ang tamang sagot? Ito ay masayang mukha. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Gawain bilang 4. Character profile. Ibahagi ang reaksyon o pananaw tungkol sa sarili. Ano ang karaniwang ginagawa mo kapag may bagay na ipinagagawa sa iyong labag sa iyong kalooban? Paano mo ito hinaharap at tinutugunan? Kunan ang chart sa ibaba upang masagot ang tanong sa bagay na ito. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Gawain bilang 5. Buo salita. #susing salita ng aralin. Tukuyin ang mga konsepto tungkol sa aralin. Gawing gabay ang mga pahayag na makikita sa ibanghanan upang matukoy ang konsepto. Una, ito ay mga katutubong pangkat sa Pilipinas na kalimitang naninirahan sa mga kabundukan at mga liblib na lugar na nananatiling nagsasabuhay ng katutubong kultura at paniniwala. Ano ang tamang sagot? Ito ay cultural minority. Pangalawa, ito ang banal na digmaan ng mga Muslim. Ano ang tamang sagot? Ito ay jihad. Pangatlo, ibang tawag sa grupo ng mga Muslim sa Mindanao. Ano ang tamang sagot? Ito ay Moro. Pang-4, lugar na kalimitang malayo sa lungsod, tumutukoy sa buhay sa bukid o lalawigan. Ano ang tamang sagot? Ito ay rural. Pang-5, ang ibig sabihin nito ay talunin o kalabanin. Ano ang tamang sagot? Ito ay supilin. Ikalawang araw. Unang aralin ang di matagumpay na pananakop ng mga Espanyol sa Cordillera at sa mga bahagi ng Mindanao. Pagprosesong pag-unawa. Bagamat mahabang panahong namalagi ang mga Espanyol sa Pilipinas, ay hindi nila nagawang sakupin ang buong kapuluan. Naging malaking hamon para sa mga Espanyol ang mga Muslim mula pa nang marating nila ang ating bansa noong panahon ni Lapu-Lapu hanggang sa lisanin nila ito. Ang mga Muslim sa Mindanao ay hindi nasakop ng mga Espanyol
Bagamat may mga gobernador-general na nagpadala ng mga kawal upang sakupin sila. May mga pamayanan at utang itinayo sa Zamboanga, ngunit nabigong masakop ang buong Mindanao, lalo na sa mga lugar na laganap ang relihiyong Islam. Naging malakas ang mga sultanatong itinatag ng mga Muslim. Kung kaya nagawa nilang mapigil ang mga hukbong ipinadala ng mga Espanyol. Hindi nagpadaig ang mga Muslim. Sa halip, buong tapang at may pagkakaisa nilang nilabanan ang mga Espanyol. Ang kanilang paniniwala sa relihiyong Islam ay mahalagang salik sa pagkakaroon nila ng diwa ng pagkakaisa at determinasyong huwag magpasailalim sa kamay ng mga dayuhan at huwag kilalanin ang relihiyong Kristyanismo. Noong 1578 ay ipinadala ni Gobernador General Francisco Sande ang kauna-unahang ekspedisyon sa Mindanao. Ang ekspedisyon ay pinangunahan ni Kapitan Esteban Rodriguez de Figueroa kasama ang kawal na Espanyol at mga Kristiyanong Pilipino. Una nilang sinalakay ang pulo ng Jolo sa Sulu. Sa labanan, natalo ang mga Muslim sa Jolo. Subalit, hindi sila nasakop. Sa pangyayaring ito, nag-alab sa puso ng mga Muslim ang matinding galit. Kaya sa pangunguna ni Sultan Pangian ay nagpahayag siya ng jihad o pakikidigma laban sa Espanyol. Nabigo rin ang mga Espanyol na maitatag ang kapangyarihan ng Espanya sa mga bulubunduking rehiyon ng Luzon. Ilan sa mga ito ay ang pangkat etnikong naninirahan sa bulubundukin ng Cordillera. Dahil masyadong liblib at masukal ang mga kabundukang pinaninirahan ng mga Igorot at iba pang grupo ay hindi ito nagawang pasukin o puntahan ng mga Espanyol. Kaya naman, hindi rin napalaganap dito ang relihiyong Kristyanismo. Nagawang panatilihin ng mga katutubo ang kanilang mga natatanging kultura at pagpapahalaga sa kabila ng mahabang panahon ng pananakop ng mga Espanyol sa bansa. Pinatnubay ang pagsasanay. Gawain bilang 6. Pamprosesong tanong. Una, paano sinalakay ng mga Espanyol ang katutubong Pilipino at Muslim sa ilang bahagi ng bansa? Narito ang pwedeng maging sagot. Basahin mo ito. Pangalawa, bakit hindi naging matagumpay ang pananakop ng mga Espanyol sa Cordillera at sa mga bahagi ng Mindanao? Narito ang pwedeng maging sagot. Basahin mo ito.
Pangatlo, anong katangiang Pilipino ang nakita sa mga Muslim at katutubong Pilipinong natalakay sa aralin? Narito ang pwedeng maging sagot. Basahin mo ito. Pang-apat, bakit kaya hindi ginaya ng ibang Pilipino ang mga Muslim at ibang katutubong di nagawang sakupin ang mga Espanyol noon? Narito ang pwedeng maging sagot. Basahin mo ito. Pagproseso ng pag-unawa. Dahil sa pisikal at kondisyong pangheograpiya ng Pilipinas bilang isang bansang kapuluan, nagtagumpay ang mga Espanyol na masakop ang mga naninirahan malapit sa dalampasigan ng Luzon at Visayas. Isa pa sa mga naging dahilan ng kahinaan ng mga Pilipino laban sa paglaganap sa kolonisasyon ay ang kakulangan ng pagkaunawa ng mga katutubo sa tunay na motibo ng pagdating ng mga dayuhan sa bansa. Nagkaroon ng epektibong kontrol ang mga Espanyol sa mga lugar kung saan naninirahan ang nakararaming tao, samantala na natiling malaya ang mga tao sa rural o sa mga mabundok na rehiyon sa Luzon at Mindanao hanggang sa kalagitnaan ng ika-18 siglo. Kabilang sa mga pangunahing dahilan ng di pagtanggap ng mga katutubong pangkat sa mga Espanyol ay ang pagtutol nila sa bagong relihiyon. Hindi paggalang sa mga pinunong Espanyol sa diwa ng pagkikipagsanduguan sa mga katutubong pinuno. Pangangamkam ng lupa ng mga katutubo at di makatarungang pagbubuwis at pagpapatrabaho. Gumagamit ng armadong puwersa ang mga Espanyol para supilin ang mga Pilipino. Itinayo nila ang hukbong kolonyal para sa bansa. Pinalakas ito sa pamamagitan ng sapilitang pagkalap ng mga katutubo upang gawing sundalo. Ginamit ang hukbong ito para labanan ang pagtutol at paglaban ng mamamayan. Malupit na sinalakay ng hukbong kolonyal ang mga magsasakang nag-aalsa sa iba't ibang bahagi ng kapuluan. Ginamit ang hukbong ito sa paulit-ulit na pagsalakay sa mga Moro sa Mindanao at sa mga katutubo sa bulubunduking Cordillera. Gayunpaman, ilan sa mga katutubong pangkat sa bansa ang nanindigang hindi mapasailalim sa kamay ng mga dayuhan. Pinatnubayang pagsasanay. Gawain bilang 7. Sagutan ang mga sumusunod na katanungan. Una, bakit gumamit ng armadong paraan ang mga Espanyol sa pagsakop sa mga Pilipino? Narito ang pwedeng maging sagot. Basahin mo ito. Pangalawa, paano nila isinagawa ang paraang ito?
Narito ang pwedeng maging sagot. Basahin mo ito. Pangatlo, ano-anong aral at realisasyon ang iyong nakita mula sa araling ito? Narito ang pwedeng maging sagot. Paglalapat at pag-uugnay. Gawain bilang 8. Ugnay unawa. Hashtag ating ilapat at iugnay. Kumpletuhin ang mga pahayag upang maipakita ang pag-unawa sa aralin. Una, ang masusing pag-unawa sa kasaysayan ay mahalaga kasi narito ang pwedeng maging sagot. Pangalawa, bilang isang mamamayang Pilipino, kailangan ang kaalaman ko sa kasaysayan ay maibahagi ko rin sa iba dahil narito ang pwedeng maging sagot. Pangatlo, bilang isang responsable at mapagmahal na Pilipino, ang pag-alam sa kasaysayan ay masasabi kong susi sa magandang pamamahala ng bansa kasi narito ang pwedeng maging sagot. Ikatlong araw. Ikalawang aralin. Mga reaksyon ng mga katutubong pangkat sa mga armadong mananakop. Narito ang ilan sa mga naging reaksyon o pagkilos ng mga katutubong pangkat sa pagdating ng mga Espanyol sa bansa. Pagkikipaglaban. Paglaban ng mga Moro. Nang dumating si Magellan noong 1521, ang mga sultanato ng Sulu at Maguindanao ay nagpalaganap na ng kanilang impluwensya sa ibang mga katutubo. Sa panahon ni Legazpi, ang malakas na pagtutol sa kanya ay nanggaling sa Maynila kung saan ang namumuno ay isang prinsipeng Muslim, si Raja Soliman. Noong 1678, matapos masakop ang sultanato ng Borneo, ay ipinadala ni Gobernador General Sande si Kapitan Esteban Rodriguez de Figueroa para masakop ang mga isla ng Sulu at Maguindanao. Ito ang naging hudyat ng simula ng pananakop sa Mindanao. Ang ekspedisyong de Figueroa ay nagtagumpay na mapasailalim ang Sulu sa Espanya at ipinagkasundo na magbayad ng tributo sa Espanya. Subalit, nabigo siyang masakop ang Maguindanao dahil nagkulang siya sa probisyon at hindi nakapasok sa Rio Grande de Mindanao. Nagpatuloy ang mga taga Mindanao at Jolo sa paglaban sa kolonisasyon. Paglaban ni Sultan Kudarat. Sa kasagsagan ng digmaang Moro laban sa pananakop ng mga Espanyol,
Noong ika-17 siglo, si Sultan Kudarat, pinuno ng Maguindanao, ay nakipaglaban para sa kalayaan. Sa kanyang pamumuno, nagkaisa ang mga naninirahan sa Lanao, Cotabato, Basilan, Davao at Zamboanga sa pagtutol na palaganapin ang Kristyanismo sa kanilang lugar. Ang kampanya ng mga Espanyol laban sa kanila ay nagbunga ng kanilang pagkakasunduan at pagkakaisa. Kasabay nito ang pagdeklara ng Jihad o Holy War laban sa mananakop at mga Kristiyanong Katubo. Isa sa mga pangunahing kinahantungan nito ay ang madalas na mga paglusob na isinagawa ng mga Moro sa mga Kristiyanong bahagi ng Visayas. Pag-aalsa ni Magalat. Noong 1596, namuno si Magalat sa isang pag-aalsa dahil sa pagpataw ng mataas na buwis at pang-aabuso ng mga enkomendero sa Cagayan. Ang iba't ibang datu o pinuno ng Tugigaraw ay sumali sa rebelyong ito. Tumagal ng 8 buwan bago ito nasugpo. Pagkikipaglaban ng mga pangkat etniko sa Cagayan. Tinangka ng mga Espanyol na sakupin ang bulubunduking Cordillera at kontrolin ang mga minahan dito. Ngunit dahil sa matatarik na daanan at sa paglaban ng mga Igorot, hindi nila ito nagawa. Pagtakas o pagtira sa labas ng pamayanang itinatag ng mga Espanyol. Isa pang kilos na ginawa ng mga katutubong pangkat bilang reaksyon sa armadong pananakop ay ang pagtakas sa pamamagitan ng pagpunta sa matataas na lugar upang maiwasan ang impluwensya ng mga Espanyol. Mas pinili nilang manirahan sa labas ng lipunang kolonya upang makaiwas sa pang-aalipin at di makataong patakaran ng mga Espanyol. Tinawag sila ng mga Espanyol na taong labas o tulisan. Sa pagdaan ng panahon, lumaki ang bilang ng mga taong nanirahan sa mga bundok kung saan hindi sila napasailalim sa pamumuno ng mga Espanyol. Napanatili nila ang kanilang kultura. Sa kasalukuyan, ang karamihan sa kanila ay kabilang sa tinatawag na cultural minority. Pinatnubayang pagsasanay. Gawain bilang siyam. Kunwa-kunwarian. Sagutin ang katanungan. Una, kung ikaw ay nabubuhay sa panahon ng Espanyol, alin sa mga paraan ang iyong gagamitin? Ang makipaglaban o tumakas? Ilahad ang kasagutan sa kahon. Pagkatapos, ihayag ito sa buong klase. Magiging gabay rin ang rubric para sa gawain. Ika-4 na araw. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Pagninilay sa pagkatuto. Gawain pang 11. Exit ticket.
Sagutin ang exit ticket form bilang tanda ng pagtatapos ng iyong pag-aaral ng aralin. Paano nakaapekto ang ginawang pakikipaglaban o pagtakas ng mga katutubong pangkat sa kolonyalismong Espanyol sa buhay ng mga Pilipino sa kasalukuyan? Sagutin mo ito gamit ang exit ticket. Pagsusulit. Gawain bilang 12. Tayahin ang nalalaman. Lagyan ng check ang bilang ng pangusap na tumutukoy sa paraan ng armadong pananakop ng mga Espanyol sa mga katutubong pangkat ng Pilipinas. At X naman kung hindi. Gawin ito sa sagutang papel. Una, ginamit ng mga Espanyol ang mga hukbo para supilin ang pagtutol at paglaban ng mga katutubong pangkat. Check o X. Ito ay check. Pangalawa, ginamit ng mga Espanyol ang Kristyanismo upang madali nilang makuha ang loob ng mga katutubo. Check o X. Ito ay X. Pangatlo, binigyan ng mga Espanyol ang mga katutubo ng mga regalo. Check o X. Ito ay X. Pang-apat, malupit na sinalakay ng hukbong kolonyal ang mga magsasakang nag-aalsa sa iba't ibang kapuluan. Check o X. Ito ay check. Panglima, gumamit ng mga makabagong kagamitan ang mga dayuhan upang supilin o pigilan ang lumalabang mga katutubo. Check o X. Ito ay check. Para sa kasunod na bahagi, iguhit ang masayang mukha kung ang sinasabi ng pangusap ay nagpapakita ng positibong epekto ng kolonyalismong Espanyol sa pagkabansa at pagkakakilanlan ng mga Pilipino at malungkot naman kung negatibong epekto. Pang-anim, bumaba ang tingin ng mga Pilipino sa gawaing manual. Masayang mukha o malungkot? Ito ay malungkot na mukha. Pang-pito, nakilala ang Pilipinas sa mundo sa pagkakaroon ng mayamang kalikasan, lalo na ng mga produktong pampalasa. Ano ang tamang sagot? Ito ay masayang mukha. Pang-walo, naging makadiyos at madasalin ang maraming Pilipino. Masayang mukha o malungkot? Ito ay masayang mukha. Pang-siyam, natuto ang mga Pilipinong manigarilyo at iba pang uri ng bisyo. Masayang mukha o malungkot? Ito ay malungkot na mukha. Pang-sampu, nakilala ang Pilipinas bilang isang pinakamalaking Kristiyanong bansa sa buong mundo. Ano ang tamang sagot?
Ito ay masayang mukha. Mahusay mga bata! Para sa kasunod na bahagi, gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa ang di matagumpay na pananakop ng mga Espanyol sa Cordillera at sa mga bahagi ng Mindanao. Ang mga reaksyon ng mga katutubong pangkat sa mga armadong mananakop. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana ay may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan pindutin ang like, share at subscribe.